Negosyo? Started? Success? Handa na ba kayo makinig? Dito nyo malalaman ang lahat. Mga tips, kwentuhan, at inspirasyon. Tara, simulan natin. Hello, good afternoon. I'm Marcy Pesquera. I'm the owner of Marcelicious. Gaano po katagal yung business niyo? Ang business namin ay 1 year pa lang siya. Nag-start siya noong February 4, 2025. Then, nag 1 year lang siya last 4, itong February. Matagal na po kayo nag-business. Yes, matagal na ako nag-business. Nag-start ako ng 2018, pero na-stop din. Gumawa na naman ng bagong business, tapos hanggang sa ito na yung bagong business ko ngayon. Oh yes, pero naging blessing in disguise yung pandemic sa amin dahil yung food kasi is essential, so hindi tumigil. Mas nakapag-discover pa kami ng mga ibang business na related sa food. Ano po yung naging inspiration nyo sa pagpasok sa business industry? Inspiration. Ano ba? Siyempre para yumaman. Magkapera. Pero hindi lang yun, siyempre. Para sa business kasi hindi lang minsan yung pera o yung profit yung iniisip. Ano din, nagiging learning mo din yun as mag-grow bilang isang tao. Mas marami yung natututunan mo habang natututunan mo yung business, mas marami kang natututunan at marami kang natutulungang tao, employee mo. Ano po yung mga struggle na na-encounter? Sa struggle, lahat naman nakaka-aranas ng struggle pag sa business. Katulad ngayon, yung pagtaas ng presyo, siyempre, sasabay tayo yan. Halimbawa, tumaas ang presyo, tamang tataas ka rin ng presyo sa piyesa menos sa paninda. At hihina dahil hindi kaya nung mga bumibili, di ba? Pero syempre sa business, magpapatuloy lang tayo. Hindi pa po yun ang final question. Di ba ba? Libonot po. Bakit mahalaga yung pagsunod sa legal procedure sa pag-start ng business like pagkuhan permit or license? Ngayon, napakahalaga ng mayroon tayong business permit dahil dito nababase yung integridad ng business mo at kailangan talaga may business permit dahil kung wala, pwede kang mapasara or pagmultahin ng LGU or gobyerno. At saka, marami ka din makukuha benepisyo sa gobyerno kapag may mga business permit. At pwede ka rin mag-expand, mag-branch kapag may mga business permit, DTI, gano'n, or BIR, lahat. Magagawa mo mag-grow yung business pag legal, lahat. Ano ang mga encounter mong ethical issue during your journey? Critical issue like sa customer, kung paano i-handle ito. May one time na pinost kami sa social media na masungit daw yung aming cashier. Ako na mismo yung nag-chat doon sa customer na humingi kami ng paumanhin at kung ano man yung nagawa ng aming cashier, humingi kami ng tawad at saka sinabi namin na hindi na ulit ito mauulit at nagbigay kami ng parang gifts or ano para lang ano yung gamit niya. At in the end, okay naman. Nag-respond si customer na pasensya na din kasi nabigla lang siya. At ang payo ko sa customer at saka sa may mga may-ari na
maging kalma tayo sa mga ganong sitwasyon. Kasi minsan, nabibigla lang yung customer. Tapos pag sinabayan mo ng galit, mas, di ba, mas lalaki, mas lalala. Magandang unahin natin yung pagpapakit mo bago yung Ang kalmado. Yes. Sa ano din, as a customer din, dapat hindi tayo especially, hindi siya makakapag-create ng magandang result. Although na-post mo siya, pero hindi pa rin naayos yung pag- Pero maganda rin na may mga ganon. Kasi na-address yung mali or yung mga pwede pang baguhin doon sa business. Sa cashier naman, sinabihan ko siya na ganito, may diyan doon sa ano na yun. Kasi yung cashier is may problem din, tapos nasabayan yung init ng ulo ng customer. So parang nagsalpukan, yes. Lutuwain na lang yung kaya tatayuan ng bawat isa. Kasi meron naman tayo na Ang malaga dito yung mas natututo tayo sa mga pagkakamali. Yun yung muna. Mas nag-i-improve syempre yung business and yung tao. Next question. Hindi. Kaya tao. Paano mo pinagsisipay ang relation mo sa inyong empleyado? When it comes to naman, empleyado, nagiging stricto ako talaga. So, yung late, hindi pwedeng late, gano'n. At saka yung pagpasok, dapat magsabi 1 day before. Stricto ako sa mga gano'n kasi masisira yung schedule at saka masisira yung flow ng business kapag gano'n. Naranasan niyo na po bang mawala ng tiwala sa mga employee? Ako, meron mga time, yes, oo. Kasi nakikita mo yun eh. Na nararamdaman mo yun as business owner. Pero ako, binibigay ko yung 100% ng tiwala sa kanila. Paano mo nasisigurado ang pagiging tapat at patas na business owner? Mm. Nasisigurado ko dahil yung aking mga produkto ay parang to see is what you see is what you get, parang ganon. Sa akin na pinipilit ko maging ganon sana, pero syempre hindi naman lahat perfect. At saka pinipilit namin na kung ano yung produkto at yung presyo is na-justify, parang mahal siya pero na-justify doon sa produkto. Sulit doon sa binayaran mo. At yun naman yung mga hinahanap ng mga customer minsan. Parang sulit yung binayaran, hindi na sayang. So, yun yung gusto namin talagang mangyari lagi. So, pinipilit namin maging gano'n. Last question. Last question. So, paano nakatulong ang business mo sa environment? Sa environment naman. Feeling ko, kasi lahat ngayon, halos lahat, ang ginagamit is plastic. Ang ginagamit ko ngayon na plastic is yung may design na pwede nilang i-reuse na magamit pa. So makapal yun, maganda yung aking mga packaging. Magagamit nila ulit. Ito, pwede nilang paglagyan ng kung anong pag-ano yung lalo sa mga maarte. Yes, pwede nilang magamit ulit. So, reusable. At saka, ang ginagamit namin dahil sushi nga kami, gumagamit kami ng plastic, pero may mga wood kami. Wood na pwedeng, na hindi masyadong environment, diba? Ang disposal ng garbage namin is, government na yung nag-collect eh. Pero, pinipilit din namin i-practice yung segregate yan, proper segregation ng mga basura po. So, as a business owner po, ano yung pinaka-main goal mo? So, sa in-expect nyo po ba na magkakaroon sa pag-compra? Yes, oo, syempre, gusto namin na mag-expand at saka mag-branch sa ibang lugar. So ngayon, tinitignan po namin yung tamang location at syempre dahil maliit pa lang ako na business owner, nag-iipon pa rin po ako para pang capital ulit ng bagong branch. Yes. At syempre importante na isaalang-alang natin yung una, may capital, yung location, kung ano yung target market mo. Nandun sa location eh. Kunyari, ang target market mo is student, so dapat dun malapit sa mga university or school. Yes, gano'n. Ang gano'n. At
hopefully sana magkaroon kami ng branch. Ano po yung mga tips na may bibigay niyo po sa mga aspiring business owners sa future? Sa amin po, sa mga marketers, business. Yes. Ang tips lang na may bibigay ko is, take na risk, huwag kang susuko. Lahat tayo is dadaan sa struggle, mag-fail. Pero yung failure na yun yung magiging foundation mo para ma-build mo yung goal. Kumbaga yung mga failure mo, yun yung magiging semento, magiging bakal ng foundation para makabuo ka ng building or empire at matupad mo yung mga pangarap mo sa buhay. So gusto ko lang sabihin, no, when it comes to business, so mahalaga ang katangian yung risk-taker ka. Sir, Okay lang na mag-fail ka, is fail like saka magamit ka kapag nag-fail. So, ano yung life lesson na tumatak sa inyo during your journey sa business? Life lesson, habang mas bata, mag-start na kayo agad. Kasi ako 37, parang medyo late na eh. Hindi pa naman late, pero mas gusto ko sana, mas bata, mas mag-umpis ka na. Mas marami ka nang matututunan. Magtuto ka ng maraming, ang tawag doon, maraming skills. Yan, habang bata ka, maraming skills, maraming learning, mas marami kang baon, pangat. Yes, hindi ka maiiwan, hindi ka mahihirapan. Kasi marami kang alam, marami kang baon eh. Madali sa'yo na ang lahat. Saka kasi pag bata po, wala pa po galong responsibility. Mas bata talaga. Mas gusto ko mas bata, mag-start na agad. Ang hirap nung mas matanda ka, saka ka lang nagsisipag dahil last ano mo na yun. Dapat mas bata, mag-start ka na agad. Tayo mas bata, mas maganda, mas maagang maging milyonaryo, mas maagang umunlad, mas mai-enjoy mo yung buhay. Medyo family. bago tayo matapos, saan po namin pwede makita ito? Marjorie. Promote niyo po ako saan po namin pwede puntahan, yung mga kamanood po natin kung saan pwede namin hanapin. Hello, good afternoon. Ang aming store po ay nandito sa Baywalk, Masinloc po, sa Pasalubong Center. At open po kami ng 11 a.m. to 10 p.m. Patitikman niyo po lahat ng aming produkto. Punta po kayo dito sa amin. Wala pa po, hopefully. Ay, hello. Para naman ako nanalo. Okay, good. Ano naman. Good luck sa inyong mga eksena sa buhay. Okay, go. Sige. Kasi mag-iikot-ikot lang muna ako dito.